nalagdaan na sa wakas itong Magna Carta for Filipino Seafarers. Para lang din sa kaalaman ng publiko, ano ba ang nilalaman ng batas na ito at bakit na-delay yung pagpirma rito? Yes, Cheryl, February pa sana nung nakaraang taon nung nakalinyang lagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos siyang Magna Carta for Filipino Seafarers. Ang sabi ng Presidential Communications Office noon, under further review pa raw or pinag-aaralan pa yan kaya hindi siya nasama sa mga nilagdaan ngayon doon. Pero ngayon nga, since pirmado na, nilalaman niyan, tinitiyak dyan yung kaligtasan ng mga pumapalaot na seafarers sa iba't ibang bansa. Mismong Pangulo kasi yung nagsabi na batid nila kung gaano kadelikado yung kanilang trabaho. Bukod daw sa kaligtasan, kailangan ding siguruduhin ng pamahalaan na maayos at saka disente yung working conditions sa mga seafarer, sapat yung tinatanggap na sweldo at saka natitiyak yung kanilang karapatan, partikular na Cheryl doon sa mga babaeng nasa industry. Isa pang issue, 10 minutes lang ang inabot bago tuluyang inaprubahan yung budget ng Office of the President sa Kongreso. May reaksyon na ba dito ang palasyo, Julie? Yeah, Cheryl, tama. No? In less than 10 minutes, lumusot na nga sa committee level sa Senado yung budget ng Office of the President. 10.5 billion pesos yung budget na ni-request ng OP para sa susunod na taon. Sa ngayon, Cheryl, isasabit na yung budget proposal ng OP sa plenaryo for approval. Sa ngayon, wala pa rin inilalabas na any reaction. Bagamat hiningi na natin kung may mensahe or reaction ba dito yung palasyo. Yung 10.5 billion for next year, is this a little higher or lower ngayong kumpara sa budget this year? Mas mababa siya, Cheryl, sa budget ngayong taon. Pero tinitiyak naman ni Executive Secretary Lucas Bersamin na nag-present ng budget ng OP kanina. Nasapat naman yan para sa operasyon ng OP. Alright, maraming salamat, Mobile Journal, Julie Baiza.